Sa Biblia ko ang pag-uusapan saksi. Sa husgado, sino bang ginagawang saksi sa husgado? Di ba yung saksi yung nakakita, saka nakarinig? Baka may krimen. Nakita mo pwede kang saksi. Pero halimbawa nabasa mo sa dyaryo. Pupunta ka sa husgado, sabihin mo sa judge, "Judge, saksi po ako, bakit?" Nabasa ko po sa dyaryo, palisin ka ng judge doon. Ang talagang saksi nakakita at nakarinig, di ba? Meron talagang saksi sa Biblia. Sa 10:39 hanggang 41 ng gawa. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, o siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sa makatuwid bagay sa amin, na nagsikaing at nagsiinom, nakasalo niya. Pagkatapos na siya ay muling mabuhay sa mga patay, sino po yung saksi? Mga apostol yung saksi. Kami ang mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Bakit sila saksi? Kasi nakita namin ang lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya ay kanilang pinatay, ibinitin sa isang punong kahoy, at muling binuhay ng Diyos. O at itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Sa makatuwid bagay sa amin, sabi ng mga apostol, kami ang mga saksi, kami ang nagsikain at nagsiinom na kasalo niya. Pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli sa mga patay, kaya po ang saksi nakakita talaga at nakarinig, yung mga apostol. Yun na rin naman ngayon mga Pilipino. Kahapon lang pinanganak, saksi daw siya. Delikado yung saksi na yan. Alam niyo mga kapatid kung bakit 14:25 ng Kawikaan, pakinggan niyo. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Hihimandaraya pala yung ibang saksi. Yung tapat na saksi, nagliligtas yun ng mga tao. Pero yung nagsasalita ng kasinungalingan, mandaraya yun. Kaya huwag kayong maniniwala sa basta saksi daw sila.